guys! Welcome again to my vlog. So ngayon ay it's Saturday. Nasa bahay lang kami as usual kasi walang si daddy ay may work siya ngayon until tomorrow. May work siya ng weekdays ngayon this week and pang morning siya. So yan, nasa bahay lang kami. Ngayon ay wala kaming ginagawa kundi ang mga bata ay naglalaro and then nandito lang ako. Kakatapos ko lang kasi maglinis lahat-lahat kasi nagmap na naman ako, but pagkatapos ko maglinis lahat, makalat na naman yung bahay. So, yeah, normal lang naman talaga yun kapag may bata talaga. Yan guys, oh, diba? Ayan, niligpit ko na yan, yung mga toys na yan, nilagay ko na doon sa ilalim ng TV. Ito. Kinalat na naman nung maliit ko. And yung chair namin doon, ginanyan namin kasi meron kaming outlet doon at saka lagi talaga tinatanggal ng maliit ko yan. Si Alicia, lagi niyang tinatanggal yan. At natatakot kami kasi baka siya makuryente. Hindi pa kasi namin siya nabilhan talaga ng cover ng ng outlet na yung nakasaksak lang siya. Ewan ko kung merong mabibili ng ganon dito sa sa Canadian Tire. Hindi ko kasi talaga siya makita. But hahanapin namin siya ng paraan kung paano siya But effective naman yung ginawa ni daddy na tinumba niya yung upuan na yun kasi hindi na mahahatak talaga ni Alicia. Yun na nga guys, no, mag-usap lang tayo about sa life namin kasi minsan napag-uusapan namin ni daddy talaga yung syempre yung buhay sa Pilipinas compare dito kasi kung baguhan lang kayo dito sa channel ko is ang asawa ko isa sang seaman and meron na kaming maliit na business na naipundar talaga sa Pilipinas dati. And then minsan napag-uusapan namin ni daddy na siguro kung nasa Pilipinas pa tayo ngayon, kapitan na ako or may negosyo na tayo, yung mga ganun na pag-uusap na siguro nami-miss ni daddy yung pagbabarko kasi syempre 8 years siyang nagbarko tapos bago kami dumating dito sa Canada talaga. And then lagi ko sinasabi ni daddy na kahit na magkapitan ka pa, siguro hindi pa din ako nagiging masaya kasi sabi ko kay daddy, hindi ako more on the money. Mas gusto ko pang physically kasama namin siya. Lalo na yung panganay namin na hindi talaga siya nakasama basta nung nagbuntis ako, wala si daddy. Nung nanganak ako, wala si daddy kasi nasa barko siya. Nung lumaki yung anak ko, wala siya. Basta yung nakakasama lang namin siya every 3 months lang, 4 months lang. Yung time niya, nandun lahat lagi sa barko. And hindi niya nakita yung first walk ng panganay namin. Hindi niya nakita yung panganay ko nung first birthday, wala siya. Lahat, as in, wala siya. So, sinasabi ko lagi ni daddy, sabi ko, oo, mag-a-allotment ako ng ganito kalaki kung kapitan ka na. Kasi mag-a-allotment ako ng 200,000. Siguro 100,000, depende sa kanya. So, kahit na mag-a-allotment ako ng ganyan kalaki, pero wala ka naman sa tabi namin ng mga anak mo, ayaw ko pa din, sabi ko sa kanya. Kasi isipin mo, ngayon sa 2 anak mo, nandito ka. Simula na nabuntis ko sila hanggang sa panganganak, hanggang sa ngayon na nakikita mo na sila na hanggang sa lumaki na sila, hanggang sa nakikita na yung first walk ni Alicia, yung mga ganon. Sinasabi ko ni daddy yun. Tapos sabi niya sa akin, kaya yung pakiramdam ko, parang first time kong naging daddy nung kay Alicia. Sabi niya sa akin, kasi nga, hindi nga niya na naranasan yun kay Ethan na magpuyat, na nung nandun siya nung nanganak ako, nung nandun siya basta hindi niya naranasan lahat. Nung nandun siya na nagbuntis ako, wala lahat. Kaya sinasabi niya sa akin, kaya siguro medyo nag-a-adjust or parang nag-aano yung utak daw niya. Kasi parang panibago daw sa kanya. Kasi nga, hindi niya na-experience yun sa panganay namin. So, sabi ko sa kanya, kaya yan ang sinasabi ko sa iyo na kahit pa magkapitan ka,
kahit pa magkano pera na ibibigay mo sa akin monthly. Sinasabi mo walang tax yung sahod sa barko. Hindi ko pa din talaga kaya na wala ka sa amin. Ibali na dito na saktuhan lang muna tayo kasi nga nagsisimula pa din kami. Ibali na okay lang ako, okay lang kami. Basta as long as nakikita ka namin, nakakasama ka namin, gabi-gabi ka namin katabi, alam mo yon, meron tayong family time. Lahat ng yun ay hindi natin nagawa sa Pilipinas. Tapos sabi ko pa nga sa kanya, yung time na nawala ka ng 8 years, kulang pa yun. Sabi ko, sa 3 years natin dito sa Canada, kulang pa yung time na yun para sa amin ni Ethan, lalo na sa anak mo. Di bali na ako, wala, okay lang ako kasi syempre nakakaintindi naman ako na yun ang work niya dati. Kasi nga, si daddy, hinahanap pa din ng katawan niya yung bugbugan na trabaho sa barko. Namimiss niya talaga, as in namimiss niya yung trabaho sa barko. Sabi ko, di bali na lang kasi nga, at least kasama na kami lagi. Alam nyo guys, pinush ko kasi talaga tong pagkakanada namin simula nung nagka-COVID. Kasi di ba nung COVID is laging yung umuwi si daddy, kailangan pa siyang quarantine. Oo, magpa-quarantine pa siya. So, bawas na yung araw namin na magkasama. Kasi bilang lang yung namin eh. Kaya kada uwi niya, ninanamnam namin kada araw. Alam mo yung kada uwi niya, kailangan masaya tayo sa araw na ito. Tapos babawasan pa yun ng 2 weeks, diba? 2 weeks yata yung quarantine dati ng COVID eh. Tapos, syempre, malungkot kami noon kasi ano ba yan? Uuwi na nga, babawasan pa yung araw namin. Nung last na sakay niya kasi, naka-attend pa siya ng birthday namin ni Ethan. But then, biglang tumawag ang office sa kanya na, pwede kang sumakay. Pagsakay mo is third mate ka na. Ngayon, matagal na ni dading pangarap talaga. Matagal na niyang pangarap na maging opisyal sa barko. So, alam nga naman tatanggihan niya, blessing na yon. So, wala pang 2 months guys, umalis na yung asawa ko kasi kailangan pa niya i-quarantine ulit sa Manila. Nasa secure kami nun eh. Kailangan niyang i-quarantine ulit sa Manila. Tapos, aalis na siya diretso. Nawala kami. Hindi kami kasama na ihatid sa airport kasi bawal pa yun eh. Bawal pa yun maghatid sa airport kasi bago sila umalis nun, kailangan pa silang i-quarantine ng hotel sa Manila. So, nag-New Year si daddy mag-isa sa hotel sa Manila. Yun yung time na iyak siya, iyak kaming dalawa kasi imbis na, alam mo yun, nasa Pilipinas na siya eh. Nasa Pilipinas siya, hindi kami magkasama. And then, mabigat sa dibdib namin. So, dumating yung time na umalis na sila, January, kasi pinaalis sila ng December eh. So, nasa January, umalis na sila. So, by January, wala siyang signal yata nun eh. Tapos, search, sabi ko, Lord, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, gusto namin mag-Canada, gusto ko mag-Canada, ayoko na yung buhay na ganito na lagi na lang kaming malungkot, kawawa yung anak namin, kasi si Ethan nun lagi siyang hinahanap, saan si daddy, daddy, wala, ang ini-explain ko lang, babalik lang si daddy na, may ginagawa lang si daddy, may work lang si daddy, lahat talaga ng reason na yun ay para sa anak namin. Dumating na, January, naghahanap ako ng paraan paano makarating dito sa Canada, and then merong isang tao doon na nakita ko na nag-student siya, kaka-approve lang ng visa niya, student siya, mag-student siya sa Ontario. Friend ko pa siya ngayon sa Facebook, so nagpapasalamat talaga ako sa kanya kasi sabi ko talaga kay daddy, siya yung nagiging anghel talaga nung time na naghahanap ako ng paraan paano kami makapag-Canada kasi 2018 pa lang na si daddy nun eh, nagtawag na ito, nag-apply na kami. Tinry namin mag-apply ng MPNP, Manitoba Provincial Nominee Program, nung 2018. Nag-IELTS pa si daddy nun. Pero nga, hindi nga skilled para dito sa Manitoba yung work ni daddy. And then, wala naman akong work nun kasi tumigil din ako nun para ako yung mag-aalaga ng bata. So, wala akong work din, hindi din na skilled ako.
So, wala. Na hanggang na-expire na lang yung EOI namin nung MPNP namin. And then, yun na yun. Sabi ko, Daddy, di bali na lang, mangutang na lang tayo, mag-student ka na lang. Tapos, medyo nagtatalo-talo pa kami nun kasi sinasabi niya, bakit ako? Kailangan ikaw na lang yung mag-student, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, ikaw na lang kasi ikaw yung may kapatid sa Canada, and then sa kapatid mo na lang tayo manghihiram. So sa kapatid niya kami nang hiram ng money, mga ganun, kasi nga wala talaga kaming exact ipon. Wala kaming ipon, biglaan lang yung ano namin alam mo pagpunta dito sa Canada, biglaan lahat. As in smooth lahat talaga yung pag-process, lahat. As in, parang binuksan ni Lord lahat yung pinto. Kasi as in, dinasal ko na talaga. Sabi ko, Lord, ayoko talaga ng ganito. Ako yung naghanap ng paraan. Kaya naniniwala talaga ako kung gusto mo talaga, may paraan. And samahan mo ng dasal, ibibigay talaga ni Lord sa'yo. Basta hindi lang kakapahamak sa pamilya mo or sa iyo. To cut the story short, so yun, si Daddy, wala pang IELTS. So, sakto guys. Saktong-sakto talaga na yung isang college dito na nag-a-accept lang sila ng Duolingo. Yung Duolingo is, yun ang IELTS. Kasi ang Manitoba is pinaka-stricto sila sa English proficiency. Kailangan yung mga schools dito, may IELTS ka or CELPIP. But thank God, yung Duolingo is online. Ginawa siyang online English test. Kasi, COVID nga. So, si Daddy naka-chance na mag-Duolingo online. Puyat siya. Puyat siya sa work, sa barko. But, alam nyo guys, hindi talaga ako makapaniwala. As in, bigla siyang pumasa. As in, parang 75%. Kasi ang passing score lang sa Duolingo is 115. Sakto lang din yung score niya. So, nakapasa siya. Ngayon, time na maghahanap ako at saka yung agent. Nag-agent pala kami, nag-agency. Time na yun na maghahanap kami ng program. So, ngayon, sabi ko, ay, walang business management. Kasi ang sinabi ng agency namin, kailangan mag-business management siya kasi official na siya sa barko, dun align yung job niya. So, nalungkot ako. Sabi ko, walang business management. Naghahanap ako ng ibang college. Naghahanap ako ng ibang college dito. Pero 1 year lang. But gusto ko talaga 2 years. Kasi nga, para 3 years yung postgraduate working permit namin. So, na-stress ako very light. Mga nakalipas na ilang araw, hindi pa kami nakahanap talaga. So, nung nag-check ako ulit sa Red River College. Sa Red River College kasi siya nag-aral eh. Nag-check ako ulit, biglang nag-open, business management, guys. Winter intake 2022. So, sabi ko, Daddy, nag-open yung Red River College. Para sa atin yata talaga to. Tapos, kinontak ko kaagad yung agency namin. Tapos, nagbayad ako kaagad ng slot. Tapos, sinend namin agad yung mga requirements. Lahat. As in, sinend namin kaagad. Guys, in just 2 days, napuno ka agad yung tawag doon, yung slot ng business management. As in, napuno ka agad talaga. Kaya sabi ko, para sa amin talaga. Sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord talaga. Basta, biglaan lang siyang nag-open. Ay, hindi pala. Yung sister-in-law pala yung nagtingin nun. Yung sister-in-law ko yung nagtingin. Tapos, sinabi niya sa akin, sabi niya, mayroong business management sa Red River. Kakatingin ko lang. Tapos, nung tinignan ko, meron nga. Tapos, kinontak ko kaagad yung agency. Sabi na, natuwa ako. Kasi, syempre, kasi nalungkot na sana ako noon eh. Kasi, ang Red River College lang yung merong business management. Ang kagandahan lang is, yung business management sa Red River is fast-paced. So, ibig sabihin, ang fast-paced, wala silang sem break, wala silang mga break, wala silang mga bakasyon. Dire-diretso yon 16 months. Ang 1 year lang yung mag-aaral sila sa school, and then yung 4 months is OJT. OJT ang practicum.
Tapos, yun. Tapos nun, ano na ako ng gather na ako ng mga documents ni daddy. Kasi si daddy talaga, ang pinaka-main talaga. Kasi nga, siya yung student eh. Kasama lang kami ni Ethan. So, na-stress ako very light nung time na mag-o-August na kasi nagpaalam na siya. Sabi niya, pwede akong umuwi ng aga. Kasi nga ganito, ganyan, ganyan. Hindi niya sana sinabi yon na magkakalada na kami. Sabi ko, daddy, sabihin mo na kasi kako, gagahuli na tayo sa oras. Wala talaga, guys. As in, hindi talaga siya pinapauwi. Tapos, nung October na, pinayagan na siya, nakauwi na siya noon. Pero quarantine nga kasi, 2 weeks na naman na quarantine. Sakto din na COVID ako. So, parehas kaming naka-quarantine dalawa. Na-stress ako habang naka-quarantine ako kasi nga, kailangan pa namin i-renew yung passport ni daddy kasi mag-expire na. Tapos isa pa, mahirap magkuha ng slot noon. So dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, kailangan namin ma-renew yung passport ni daddy. Sana naman ay makakuha kami ng slot. Tapos sa kakatingin ko, kahit madaling araw, tingin ako ng tingin. Meron talaga ako nakita, guys. As in, bigla talaga nag-open. Ang dami talagang open na slot. Ewan ko saan yun. Sabi ko, kahit malayo, pupuntahan namin. Kahit malayo, pupuntahan namin ni daddy. Malapit lang siya, guys. Bigla talaga siyang nag-open. Tapos, nung paglabas na namin, nag-renew na kaagad si daddy. Tapos, sinabi namin dun sa sa DFA na kailangan namin makuha kaagad. Kung pwede, pick upin na lang namin. Sabi nung babae, hindi pwede kasi hindi pwede makuha kaagad kasi nakapila pa. Sabi ko, expedite na lang, miss, kasi kailangan talaga namin. Tapos, buti pumayag. May kinausap siya something yata. Tapos, binalikan lang namin kaagad. Mga 3 days lang yata. Nakuha na namin kaagad, guys. Ang bilis lang. Mabilis lang talaga. Tapos, ayun, na-process na namin lahat ng papers. Kaya, nung mga December na-approve kaming dalawa ni daddy. Si Ita naman yung na-refused. So, dasal pa din kami na dasal. Sabi ko lang kay daddy, daddy, last na long distance na lang muna tayo. Mauna ka na sa Canada. Hintayin ko si Ita na ma-approve yung re-application niya. Kasi nga, kailangan niya mag-aral eh. Mabagal ang internet sa Philippines, diba? So, hindi siya pwedeng, ayoko din na, i-take risk yung mag-aaral siya doon. Tapos, yung aral niya is panggabi. So, sabi ko, daddy, mauna ka na lang sa Canada. Last na, na lang natin to long distance. Kasi pangarap sana namin talaga na magsabay kami ng international flight, 3. Pangarap namin talaga yun. As in, hanggang ngayon, hindi pa namin nagagawa na mag-flight kami 3 ni Ita. Nakasama, ngayon, meron na kami 2. So, nauna si daddy. So, ngayon, si Ita, na-approve siya mga February 2. February 9 yata siya na-approve noon, 2022. So, sabi ni daddy sa akin, nung pagka-approve ni Ethan, kumuha ka na ng ticket. Loko talaga siya. As in, kumuha ka na ng ticket kagad. Wala pa nga yung passport ni Ethan na guys. Wala pa yung passport ni Ethan na nakatatak na yung visa. Kumuha na kami ng ticket. Tapos, dumating yung passport ni Ethan na may visa the day before kami mag-flight. As in, take risk kami dati ni daddy. As in, natutuhan na lang kami talaga. So, ngayon, sinasabi ko kay daddy, kahit na mahirap yung napagdaanan namin dito sa Canada, sabi ko, isipin na lang natin yung mga napagdaanan natin sa Pilipinas dati na wala ka lagi sa barko, yung mga ganun talaga, guys. Sabi ko, di bali nang mahirap na, ngayon, mahirap na ako lang nag-aalaga ng bata kasi compared mo sa Philippines, diba? May mga yaya, may mga kukuha tayong mag-aalaga ng mga kamag-anak. But guys, dito talaga, sinasabi ko na lang sa utak ko, ginusto ko to, gusto ko tong buhay na ito kasi ayoko talaga si daddy na malayo siya sa amin. Ayokong lumaki yung mga anak ko na wala siya sa tabi namin. So yun lang, guys. Ang saya nung namin, experience talaga. Yun talaga yung nagpo-prove na wala talagang imposible. Lahat ay may imposible. Kaya magtiwala ka lang sa taas, magtiwala ka lang kay Lord. Talaga, guys, as in,
ibibigay niya sa iyo talaga. Sabi ko, dasal lang talaga. Kasi yun lang talaga ang pinanghahawakan namin. Simula na nagpamilya kami ni Kevin. As in, marami kaming napagdaanan, marami kaming, basta, so, kay Daddy, hanggang pangarap na lang sa kanya yung pagbabarko. Kasi, hindi na talaga. Ayoko talaga, guys. Kahit papipiliin ko ako ngayon na nandito na kami sa Canada, ayoko talaga na babalik si Daddy sa pagbabarko kasi mahirap. Hindi talaga maganda at saka unhealthy siya sa utak namin. Sinasabi sa akin ni Daddy dati na pag hindi ka nandito sa sitwasyon ko dito sa barko, hindi mo maiintindihan kung gaano kahirap yung trabaho ko dito. Sa isip-isip ko naman, kahit na wala ako sa sitwasyon mo, alam kong mahirap. Kasi kahit ako na nasa bahay lang, nahihirapan nga ako eh. Nahihirapan ako mentally kung kamusta ba siya, okay lang ba siya, kumain ba siya. Kasi minsan sa barko, wala kasi silang signal. Maswerte na lang kung yung barko ay may signal yung barko nila. Kaya mahirap talaga, guys. Ang maiintindihan niya ng yung mga nagbabarko at saka yung asawa ng mga seaman, maiintindihan nila talaga, as in mahirap talaga. Kahit pa siguro mag-milyon ako ng monthly na allotment, I never talaga, guys. Ayoko talaga. Magtrabaho na lang ako dito sa Canada. Kasama ko pa siya. Hindi ko talaga ipagpapalit yung tawag nito, yung memories ng mga bata kaysa sa pera. Never ko ipagpapalit ang money. Never ko ipagpalit yung maibibigay ko na memories sa mga anak ko sa pera. Never talaga. Yan na, guys, naglabasa na sila. Si Pio ay tulog. Nandiyan siya, natulog. So, yeah. Yun lang yung kwento ko, guys. Napahaba tuloy yung kwento ko. Ay, kunin mo nga na. Akin na din yung isa. Nasa freezer. Naglagay ako ng 2 dyan eh. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking mga drama sa vlog. Maraming salamat na ikwento ko lang kasi napag-usapan lang kasi namin ni Daddy. As in, lagi namin napag-uusapan yung pagbabarko niya. Yeah. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog. See you sa another vlog namin next time. Bye!